Isang malakas na kalabog ng timba ang bumasag sa katahimikan ng marangyang mansyon na sinundan agad ng tunog ng tubig na kumalat sa mamahaling tiles. Napapikit si Aling Teresa, hindi dahil sa lamig ng maruming tubig na bumasa sa kanyang lumang duster, kundi dahil sa pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang pakiramdam ng pagiging isang basahan sa loob ng bahay na ipinatayo mismo ng kanyang anak. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang pilit na pinipigil ang pagtulo ng luha. Nakaluhod siya sa sahig, ang kanyang mga kamay na kulubot at magaspang ay nanginginig habang hawak ang basahan. Sa kanyang harapan, nakatayo ang isang pares ng makintab na red stilettos. Dahan-dahang inangat ni Teresa ang kanyang paningin. Nakita niya ang mukha ni Clarice, ang kanyang manugang. Maganda, makinis ang balat, at nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa buong buhay na inipon ni Teresa. Pero ang mga mata nito ay walang bahid ng awa. Pandidiri lang ang naroon. Hay naku, Mami! Buntong hininga ni Clarice, habang kunwari ay pinapagpag ang kanyang palda na hindi naman natalsikan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Humarang ka kasi sa daanan. Ayan tuloy, natapon. Pasensya na, Clarice. Garalgal ang boses ni Teresa. Hindi ko napansin na paratingin ka. Lilinisin ko na lang ulit. Tumawa ng mahina si Clarice. Isang tawang malamig na tumatagos hanggang buto. Dapat lang linisin mo. At siguraduhin mong tuyo yan bago dumating si Miguel, ha? Ayaw ng asawa ko na madumi ang bahay niya. Alam mo naman yon, perfectionist ang anak mo. Yumuko si Teresa at nagsimulang punasan ang sahig. Masakit ang kanyang likod. Ang rayuma sa kanyang mga daliri ay kumikirot sa bawat piga ng basahan. Dati, ang mga kamay na ito ang nagluto ng paboritong adobo ni Miguel. Ang mga kamay na ito ang naglabada para makapagtapos siya ng pag-aaral. Ngayon, ang mga kamay na ito ay parang pag-aari na lang ng isang alila. Bilisan mo dyan! Utos ni Clarice habang naglalakad papunta sa sofa at prenteng umupo. Kinuha nito ang cellphone at nagsimulang mag-scroll. Parang walang tao na naghihirap sa paanan niya. Habang nagpupunas, napansin ni Teresa ang isang pasa sa kanyang braso. Kagabi iyon, nang hilain siya ni Clarice, papasok sa kwarto dahil nakalimutan niyang patayin ang ilaw sa kusina. Mahapdi pa rin ito kapag nasasagi. Biglang bumukas ang malaking pinto sa main entrance. Ang tunog ng susi at ang pamilyar na yabag ng sapatos ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Teresa. Si Miguel, sa isang iglap, nagbago ang ihip ng hangin. Mabilis pa sa 4:00 na tumayo si Clarice mula sa sofa. Nawala ang simangot. Napalitan ito ng isang napakatamis na ngiti na abot hanggang mata. "Love, you're home early!" Sigaw ni Clarice na tumakbo palapit sa asawa para humalik. Napangiti si Miguel. Ang muka ay pagod mula sa trabaho pero puno ng pagmamahal nang makita ang asawa. "Hi, sweetheart. Na-miss kita." Pagkatapos humalik sa asawa, dahan-dahang lumingon si Miguel at nakita ang kanyang ina na nakaluhod pa rin sa sahig, may hawak na basahan. Kumunot ang noo ni Miguel. Agad siyang lumapit at inalalayan ang ina patayo. "Nay, ano ba to? Bakit kayo nagpupunas ng sahig? Di ba sinabi ko naman sa inyo na magpahinga na lang kayo? May mga katulong naman tayo para gumawa nito." Bago pa makasagot si Teresa, sumingit na agad si Clarice. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala, isang huwad na pag-aalala. "Naku, love, sinabihan ko na si Mommy. Pinigilan ko nga siya kaso mapilit talaga. Sabi niya, gusto niya daw mag-exercise kasi naninigas na ang mga buto niya. Di ba, Mommy?" Bumaling si Miguel sa ina, naghihintay ng sagot. "Totoo ba yun, nanay?" "Huwag naman kayong magpakapagod. Ayokong nagkakasakit kayo." Tiningnan ni Teresa ang anak. Ang anak niyang matalino, matagumpay, pero bulag sa nangyayari sa sarili niyang tahanan. Gusto niyang isigaw ang totoo. Gusto niyang ipakita ang pasa sa kanyang braso. Gusto niyang sabihin na hindi siya nag-e-exercise, kundi pinarurusahan. Bumuka ang bibig ni Teresa.
Ang totoo niyan, anak. Dahan-dahang hinawakan ni Teresa ang manggas ng kanyang duster. Akmang itataas ito para ipakita ang pasa. Pero sa gilid ng kanyang paningin, nahagip niya si Clarice. Nakaakbay si Clarice kay Miguel, nakangiti. Pero ang mga mata nito ay nakatusok kay Teresa. Nanlilisik. At ang kamay ni Clarice ay pasimpleng gumawa ng galaw sa leeg. Isang tahimik na banta na nagsasabing, "Subukan mo lang." Nanigas si Teresa. Ang takot ay bumara sa kanyang lalamunan. Alam niya ang kayang gawin ni Clarice kapag wala si Miguel. "Nay?" Tanong ulit ni Miguel. Nagtataka sa katahimikan ng ina. "May gusto po ba kayong sabihin?" Napabuntong hininga si Teresa at pilit nang ngumiti. Ang banta sa mga mata ni Clarice ay sapat na para lunukin niya ang lahat ng katotohanang gusto niyang isigaw. Oo, anak," sabi niya. Umiiwas ang tingin. "Tama si Clarice. Gusto ko lang talagang gumalaw-galaw. Alam mo na, para hindi mangalay." Nakita ni Miguel ang pag-aatubili sa mukha ng ina, pero pinili niyang huwag na itong pansinin. Ayaw niyang mag-isip ng kahit anong problema. Pagod siya galing sa opisina at ang gusto lang niya ay kapayapaan sa kanyang tahanan. "Ganoon po ba, Nay?" Sagot ni Miguel. Medyo gumaan ang loob. "Sige po, pero sa susunod, huwag niyo nang gagawin yan. Magpahinga na lang po kayo, okay?" Tumango na lang si Teresa. Tinulungan siya ni Miguel na maglakad papunta sa isang upuan. Habang nakaupo ang ina, inakbayan ni Miguel si Clarice at hinalikan ito sa noo. "Thank you for taking care of my mom, sweetheart," bulong niya. Ngumiti si Clarice. "Of course, love, it's my pleasure." Para kay Miguel, siya na yata ang pinakamaswerteng lalaki sa buong mundo. Mayroon siyang isang matagumpay na kumpanya, isang napakagandang asawa, at ang kanyang ina ay ligtas na nakatira kasama nila. Ano pa ba ang hihilingin niya? Ang tahanan na ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Kinagabihan, sa hapagkainan, masayang nagkukwento si Miguel tungkol sa kanyang araw sa trabaho. Si Clarice ay nakikinig ng mabuti, tumatawa sa tamang oras at nagtatanong na parang interesadong-interesado. Pero napansin ni Miguel na si Aling Teresa ay tahimik lang sa kanyang upuan. Halos hindi nito ginagalaw ang pagkain sa kanyang plato. "Nay, bakit po hindi niyo ginagalaw yung pagkain niyo? Hindi po ba masarap ang luto ni Manang?" Tanong ni Miguel. Agad na sumagot si Clarice, inuunahan ng matanda. "Naku love, ganyan talaga si Mommy nitong mga nakaraang araw. Siguro naninibago pa sa luto dito sa syudad. Nasasanay kasi sa pagkain sa probinsya." Tumingin si Miguel sa ina. "Ganon po ba, Nay? Gusto niyo po, sa susunod, magluto ako ng adobo. Yung paborito niyo?" Isang pilit na ngiti na naman ang gumuhit sa labi ni Teresa. "Huwag na, anak. Nakakahiya naman sa'yo. Okay lang ako." Hindi na umimik si Miguel, pero may kaunting kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Tila may lungkot sa mga mata ng kanyang ina na hindi niya maintindihan. Baka nga miss na nito ang Batangas. Pagkatapos ng hapunan, habang nagkakape sila ni Clarice sa sala, inilabas ni Miguel ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. "Para sa'yo, sweetheart." Nanlaki ang mga mata ni Clarice nang buksan ito. Isang pares ng kumikinang na hikaw na diamante. "Oh my God, Miguel! Ang ganda!" sabi ni Clarice, sabay yakap sa kanya. "Hindi mo naman kailangan gawin to. You deserve it," sabi ni Miguel. "Salamat sa lahat, lalo na sa pag-aalaga mo kay nanay. Alam kong hindi madali iyon, pero napakabuti mo sa kanya." "Wala yun, love. Mahal ko si Mommy na parang tunay kong ina," sagot ni Clarice. Suot-suot na ang bagong hikaw. Nang gabing iyon, bago matulog, dumaan si Miguel sa kwarto ng kanyang ina para silipin ito. Naabutan niya itong mahimbing nang natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit. Inayos niya ang kumot na bumagsak sa sahig. Napansin niyang medyo magulo ang unan ni Teresa. Nang aayusin na sana niya ito, may naramdaman siyang matigas sa ilalim.
Dahil sa kuryosidad, kinapa niya ito. Isang strip ng gamot. Kinuha niya ito at tiningnan sa liwanag na nagmumula sa hallway. Hindi ito ordinaryong gamot para sa lagnat o ubo. Isang malakas na uri ng pain reliever. Kumunot ang noo ni Miguel. Hinawakan niya ang strip ng gamot na parang isang ebidensya sa isang krimen na hindi pa niya natutuklasan. Bakit kailangan ng nanay niya ng ganito kalakas na gamot? Anong sakit ang hindi niya sinasabi sa kanya? Tinitigan niya ang natutulog na mukha ng kanyang ina, isang mukhang pagod. At kahit sa pagtulog, tila may bakas ng sakit. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto, dala ang gamot. Isinara niya ang pinto, pero sa kanyang isipan, isang bagong pinto ng pagdududa ang unti-unting bumubukas. Hawak-hawak ni Clarice ang bagong hikaw habang nakatingin sa salamin. Ang kinang ng diamante ay sumasabay sa kinang ng tagumpay sa kanyang mga mata. Napakadaling paikutin sa palad si Miguel. Isang ngiti, isang yakap, ilang matatamis na salita, at bibigay na ito sa lahat ng gusto niya. Napakauto-uto. Pero ang ngiti sa kanyang labi ay agad na napawi nang maalala niya ang matandang pabigat sa kabilang kwarto, si Teresa. Isang tinik sa kanyang lalamunan, isang dumi sa kanyang perpektong buhay. Nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang pangalan na kinaiinisan niya ang lumabas sa screen. Dali-dali siyang lumabas papunta sa balkonahe, tinitiyak na mahina lang ang kanyang boses. "Hello?" Pabulong niyang sagot. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang tatawag dito?" Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. "Wala akong pakialam, Clarice. Nasaan na ang bayad mo? 1 linggo ka nang delayed." "Maghintay ka lang." Gigil na sagot ni Clarice. Hindi madaling kumuha ng malaking pera kay Miguel nang hindi siya nagtatanong, "Bigyan mo pa ako ng ilang araw." "Palagi na lang yan ang sinasabi mo." "Sige, bibigyan kita hanggang Biyernes. Kapag wala pa, ako mismo ang pupunta dyan para sabihin sa asawa mo ang lahat ng utang mo sa kasino." Click! Pinatay na ang tawag. "Bisit!" Halos isigaw ni Clarice. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Kung hindi lang dahil sa matandang yon, mas madali sana siyang makakakuha ng pera kay Miguel. Pero dahil kailangan niyang magpanggap na mabait na manugang, limitado ang kanyang mga galaw. Pabalik na sana siya sa loob nang makarinig siya ng isang kalansing mula sa kusina na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin. Dali-dali siyang bumaba. Naabutan niya si Aling Teresa sa sahig ng kusina, nanginginig habang pinupulot ang mga bubog ng isang baso. "Ano na namang katangahan to?" Sigaw ni Clarice. Ang lahat ng inis niya sa kausap sa telepono ay biglang nabaling sa matanda. "Pipasensya na, Clarice." Nauutal na sabi ni Teresa. "Nanginginig kasi ang kamay ko. Kukuha lang sana ako ng tubig." Pati paghawak ng baso hindi mo na magawa. Pabigat ka talaga kahit kailan. Lumuhod si Clarice, hindi para tulungan ang biyenan, kundi para suriin ito ng malapitan. Hinawakan niya ang panga ni Teresa at pilit na iniharap sa kanya. "Alam mo, sawang-sawa na ako sa pagmumukha mo," sabi niya ng may panggigigil. "Dahil sa'yo, kailangan ko pang magpanggap na anghel sa harap ni Miguel. Nakakasuka." Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Clarice, sinusubukang alisin ito. "Nasasaktan ako." "Masasaktan ka talaga." Lalong diniinan ni Clarice ang hawak. "At wag na wag mo akong hahawakan ng marumi mong kamay." Itinulak niya si Teresa kaya't napaupo ito sa sahig, malapit sa mga bubog. Isang maliit na bubog ang bumaon sa palad ni Teresa. "Aray!" Daing niya habang tinitingnan ang dugo na nagsimulang tumulo. Pero imbes na maawa, ngumisi lang si Clarice. "Pulutin mo yan lahat. Gamit ang mga kamay mo. Walang walis." Walang nagawa si Teresa kundi sumunod. Habang nanginginig at umiiyak na pinupulot ang bawat piraso ng bubog, nagsalita ulit si Clarice. Ang boses ay malamig at puno ng lason. "At wag na wag kang magkakamaling magsumbong kay Miguel. Subukan mo lang. Isang salita mo lang,
Sasabihin ko sa kanya na nagiging ulyanin ka na nag-iimbento ka ng mga kwento, na nananakit ka, at maniniwala siya sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil ako ang asawa niya, ako ang mahal niya, at ikaw? Isa ka lang matandang hukluban na pabigat. Itatapon ka niya sa isang cheap na mental hospital kung saan ka mabubulok mag-isa. Natigilan si Teresa. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang puso. Biglang may kumatok sa pinto. Ding-dong. Natigilan si Clarice. Sino yan? Dali-dali niyang hinila patayo si Teresa at itinulak papasok sa maliit na pantry. Diyan ka lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Nagmamadali siyang nag-ayos ng sarili at binuksan ang pinto. Tita Rosal, napadaan po kayo? Sabi ni Clarice na may pekeng ngiti. Ang kanilang kapitbahay, isang masayahing ginang, ay may dalang isang plato ng puto. Oo, iya. Nagluto kasi ako, naisip ko kayong bigyan. Nasaan si Kumaring Teresa? Anak ko, tita. Nagpapahinga na po sa kwarto niya. Medyo masama po ang pakiramdam. Pagsisinungaling ni Clarice. Sumilip si Tita Rosal sa loob. Ganoon ba? Akala ko kasi, narinig ko ang boses niya galing sa kusina. Bago pa makasagot si Clarice, bahagyang bumukas ang pinto ng pantry. Sa siwang na iyon, kitang-kita ni Tita Rosal ang anino ni Teresa na nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang kamay na dumudugo, at ang mukha nito ay basang-basa ng luha. Nagkatinginan sila ni Teresa sa loob lang ng isang segundo. Isang segundong puno ng takot at pagmamakaawa. Agad na hinarangan ni Clarice ang pinto. Naku, tita, baka yung TV lang po yon. Sige po, maraming salamat dito sa puto. Pasensya na po, kailangan ko na pong bumalik sa ginagawa ko. Mabilis niyang kinuha ang plato at dahan-dahang isinara ang pinto sa mukha ng nagtatakang si Tita Rosal. Naiwan si Tita Rosal sa labas, hawak ang walang lamang lalagyan. Pero ang isip niya ay puno ng pag-aalala. May mali. Mayroong mali sa loob ng bahay na yon. Hindi na makatulog si Aling Teresa. Ang sakit sa kanyang palad na nasugatan ay wala lang kumpara sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Clarice ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka. Itatapon ka niya sa isang cheap na mental hospital kung saan ka mabubulok mag-isa. Napabangon siya, nanginginig. Hindi niya hahayaang mangyari iyon. Hindi siya papayag na maging basahan habang buhay. Kailangan na niyang umalis. Sa gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog sa mahimbing na katahimikan, gumawa ng desisyon si Teresa. Babalik na siya sa Batangas, mag-isa. Kahit pa maglakad lang siya, mas gugustuhin pa niyang mamuhay sa hirap sa sarili niyang bayan kaysa mamatay sa kahihiyan sa ginintuang hawla na ito. Dahan-dahan siyang bumangon, bawat galaw ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Hinanap niya ang kanyang lumang bayong sa ilalim ng kama. Wala siyang masyadong gamit. Ilang pirasong damit, ang kanyang rosaryo at isang maliit na litrato. Ang litrato ni Miguel noong bata pa ito, nakangiti habang hawak ang kanyang diploma sa elementarya. Ito lang ang tanging yaman niya sa buong mundo. Inilagay niya ang lahat sa loob ng bayong. Huminga siya ng malalim, pinipigilan ang hikbi na gustong kumawala. Nakatayo sa harap ng pinto ng kanyang silid. Halos 1 minuto siyang hindi gumalaw. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tanging ang ugong ng aircon at ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito tumunog. Naglakad siya sa madilim na pasilyo na parang isang magnanakaw. Ang target niya ay ang pinto sa kusina, ang daan palabas tungo sa kalayaan. Bawat hakbang ay isang panalangin. Bawat kaluskos ng sahig ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang marating niya ang kusina, nakahinga siya ng maluwag. Ilang hakbang na lang, abot kamay na niya ang pinto. Iniabot niya ang kanyang nanginginig na kamay sa doorknob. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Napatigil si Teresa. Ang kamay ay nanigas sa ere, ilang pulgada na lang mula sa seradura. Ang kanyang puso
ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Sa harap ng refrigerator nakasandal si Clarice, nakahalukip-kip. May mapanuyang nangiti sa kanyang mga labi. Parang isang pusang nag-aabang sa isang daga na pumasok sa kanyang bitag. "Saan ka pupunta, Mommy?" tanong niya. Ang bawat pantig ay puno ng pang-uuyam. Nanlamig ang buong katawan ni Teresa. Nahuli siya. "Aalis na ako," sabi ni Teresa, sinusubukang magpakatatag. "Babalik na ako sa Batangas." Tumawa si Clarice, isang tawang nakakainsulto. "Aalis? Sa aalis? Sa tingin mo papayagan kitang umalis ng ganun kadali?" Lumakad si Clarice palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagbabanta. "Hindi pa tayo tapos, Teresa. Nagsisimula pa lang ang kasiyahan ko." "Hindi mo ako mapipigilan," matapang na sagot ni Teresa, kahit pa ang kanyang mga tuhod ay parang gelatin na sa nerbiyos. "Karapatan kong umuwi sa sarili kong pamamahay." "Wala kang karapatan sa bahay na to," sigaw ni Clarice. Agad niyang hinablot ang bayong mula sa kamay ni Teresa. Sa lakas ng paghihila, nabitawan ito ni Teresa. Bumagsak ang bayong sa sahig at kumalat ang lahat ng laman nito. Ang ilang pirasong damit, ang rosaryo, at ang maliit na litratong nakakwadro. Pareho silang napatingin dito. Ang nakangiting mukha ng batang si Miguel, puno ng pag-asa at inosente pa sa kalupitan ng mundo. Yumuko si Teresa para damputin ang larawan, pero mas mabilis si Clarice. Tinapakan nito ang kwadro. Nagkaroon ng tunog ng nababasag na salamin. "Huwag!" sigaw ni Teresa. Ang puso niya ay parang pinipiga. Ngumisi si Clarice. "Nakakaawa ka. Akala mo ba mahalaga ka pa sa kanya? Isa ka na lang lumang kasangkapan na kailangan ng itapon." Ang sakit ng pagyurak sa litrato ng kanyang anak ay nagbigay kay Teresa ng lakas na hindi niya akalain na mayroon pa siya. Itinulak niya si Clarice. "Hayop ka! Wala kang puso!" Hindi ito inaasahan ni Clarice. Natumba siya ng bahagya, pero agad ding nakabawi. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat na agad napalitan ng purong galit. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Imbes na sumugod pabalik, isang kakatwang ideya ang pumasok sa isip ni Clarice. Ngumisi siya ng masama. "Hayop pala ha?" bulong niya. Bigla siyang sumigaw ng napakalakas. Isang sigaw na puno ng takot at sakit. "Tulong! Miguel! Tulong!" Nagulat si Teresa sa biglaang pagbabago. Anong ginagawa mo?" Hindi siya pinansin ni Clarice. Sinabunutan nito ang sariling buhok at sa isang mabilis na galaw, pinunit niya ang manggas ng kanyang mamahaling seda na pantulog. Tinatakasan niya ako. Sinasaktan niya ako. "Miguel!" Patuloy niyang sigaw. Ang boses ay nanginginig na parang isang tunay na biktima. Mula sa itaas, narinig nila ang mabilis na mga yabag. Paparating na si Miguel. Nataranta si Teresa. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Tumayo lang siya doon. Hawak ang kanyang bayong, habang si Clarice ay umiiyak na sa sahig, mukhang kaawa-awa. Bumukas ang pinto ng kusina. Bumungad kay Miguel ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Ang kanyang asawa, si Clarice, ay nakaupo sa sahig, gulo-gulo ang buhok, punit ang damit, at umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang ina, si Teresa, ay nakatayo sa tabi nito. Hawak ang isang bayong na puno ng damit. Ang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Automatikong kumonekta ang mga tuldok sa isipan ni Miguel. Ang ina niyang gustong umalis. Ang asawa niyang umiiyak. Isang away. Isang pananakit. "Clarice!" Tumakbo si Miguel papunta sa asawa at niyakap ito. "Anong nangyari? Anong ginawa niya sa'yo?" Gusto na niyang umalis, Miguel," humihikbing sabi ni Clarice. Nang subukan ko siyang pigilan, itinulak niya ako. Sinabunutan. Sinaktan niya ako, love." Hindi makapaniwala si Miguel.
Tumingin siya mula sa kanyang umiiyak na asawa patungo sa kanyang ina, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Nakita niya ang mga bubog ng litrato sa sahig. Nakita niya ang bayong. Para sa kanya, malinaw na ang lahat. Umiling-iling si Teresa. Hindi totoo yan, anak. Pero ang boses niya ay mahina. Kinakain ng malalakas na hikbi ni Clarice. Tumingin si Miguel sa kanyang ina. Wala na ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na mas masakit pa sa sampal. Isang tingin ng matinding pagkadismaya. "Nay," sabi niya. Ang boses ay malamig at basag. "Bakit niyo sinaktan si Clarice?" Nakatitig si Miguel sa ina. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo-halong galit at pagkalito. Hindi niya matanggap ang eksenang nasa harap niya. Ang kanyang ina, ang ilaw ng kanilang tahanan noon, ay ang siya ngayong nananakit. "Hindi, anak. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya." Pakiusap ni Teresa. Ang luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga mata. Itinuro niya si Clarice. Siya ang nanakit sa sarili niya. "Nakita ko." Pero ang mga salita ni Teresa ay parang bulong na lang na tinatangay ng hangin. Mas malakas ang pag-iyak ni Clarice. Mas kapani-paniwala ang kanyang pag-arte. "Love, natatakot ako," sabi ni Clarice habang lalong humihigpit ang yakap kay Miguel. Bigla na lang siyang nagalit. Sabi niya, "Ahas daw ako, inaagaw kita sa kanya. Hindi ko alam ang gagawin ko." Ang bawat salita ni Clarice ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Miguel. Pinapatay ang anumang duda na meron siya. Paano niya pag-iisipan ng masama ang asawa niyang buong pusong nag-aalaga sa ina niya? Tumingin siya kay Teresa. "Nay, ano na po ba ang nangyayari sa inyo? Hindi ko na kayo maintindihan. Bakit niyo kailangang saktan si Clarice? Mabuti siyang tao. Wala siyang ginagawa kundi alagaan kayo." "Pero Miguel." "Tama na, Nay." Putol ni Miguel. Ang boses ay tumaas na. "Nakita ko na ang lahat. Nakita ko ang bagahe niyo. Aalis kayo nang hindi nagpapaalam. At nang pigilan kayo, nanakit kayo. Hindi na po ito tama." Dinala ni Miguel si Clarice patayo at inalalayan itong maglakad palabas ng kusina. Bago sila tuluyang umalis, humarap siyang muli kay Teresa na naiwang nakatayo at parang binagsakan ng langit at lupa. "Bukas na bukas, tatawag ako ng doktor," sabi ni Miguel. Ang boses ay walang emosyon. "Kailangan na nating malaman kung ano talaga ang nangyayari sa inyo." Ang salitang doktor ay tumatak sa isipan ni Teresa. Naalala niya ang banta ni Clarice. Itatapon kanya sa isang cheap na mental hospital. Nang gabing iyon, hindi na pinatulog si Teresa sa kanyang silid. Sa utos ni Clarice, para sa kaligtasan ng lahat, nilipat siya sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdan. Walang bintana, malamig, at amoy alikabok. Isang lumang kutsyon lang ang kanyang higaan. Kinabukasan, gaya ng sinabi ni Miguel, isang doktor ang dumating. Isang lalaking nasa mid-40s, mukhang professional. Pero hindi alam ni Miguel na ang doktor na ito ay matagal nang kakilala ni Clarice. Isang doktor na may malaking utang sa sugal at kayang bilhin ang prinsipyo. Habang kinakausap ng doktor si Teresa, si Clarice ang sumasagot sa halos lahat ng tanong, dinadagdagan ng mga kwentong gawa-gawa. Lagi po siyang tulala, Doc. Minsan may kinakausap siyang wala naman doon. At kagabi nga po, naging bayolente siya. Sinubukan ni Teresa na ipagtanggol ang sarili, pero sa tuwing magbubukas siya ng bibig, titingnan siya ng doktor na parang isa siyang pasyenteng wala sa katinuan. Pagkatapos ng konsultasyon, kinausap ng doktor si Miguel ng pribado sa opisina nito. "Mr. Ramos," simula ng doktor, "based on my initial observation and the stories I've heard from your wife, your mother is showing clear signs of dementia with paranoid tendencies." Gumuho ang mundo ni Miguel. Dementia. Paranoid. Ang kanyang malakas at matalinong ina ngayon ay may sakit sa pag-iisip. Nagiging delikado na po ba siya, Doc?" Tanong ni Miguel.
Ang boses ay nanginginig. Sa ngayon, mahirap sabihin, pero ang pagiging bayolente niya kagabi ay isang red flag, sabi ng doktor. Ang maipapayo ko, for her safety and for everyone's safety, kailangan nating ilimit ang kanyang mga galaw. Huwag siyang hahayaang lumabas ng bahay mag-isa. At kung maaari, i-confine muna natin siya sa kanyang kwarto para hindi siya makapanakit. Ang bawat salita ng doktor ay parang pako na ibinabaon sa kabaong ng kalayaan ni Teresa. Pag-alis ng doktor, niyakap ni Miguel si Clarice. Patawarin mo ako, sweetheart. Patawarin mo si nanay. May sakit lang pala siya. Naiintindihan ko, love, sabi ni Clarice habang may tagumpay ng ngiti sa kanyang likuran. Gagawin natin ang lahat para sa kanya. Mula sa siwang ng pinto ng bodega, narinig ni Teresa ang lahat. Kinagabihan, personal na inakyat ni Miguel ang pagkain para sa ina. Inilagay niya ito sa isang maliit na mesa sa loob ng madilim na silid. Nay, dito na lang po muna kayo para sa kaligtasan niyo, sabi ni Miguel, hindi makatingin ng diretso sa mata ng ina. Para hindi na po kayo masaktan at makapanakit. Hindi sumagot si Teresa. Nakaupo lang siya sa dulo ng kutsyon, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tuyo na. Naubusan na ng luha. Wala ng sakit. Wala ng galit. Tanging isang malamig na pakiramdam ng pagkatalo. Isinara ni Miguel ang pinto at narinig ni Teresa ang tunog ng pag-lock nito mula sa labas. Opisyal na siyang isang bilanggo sa sariling bahay ng kanyang anak. Tinalo siya ng kasinungalingan. Wala na siyang pag-asa. Kinabukasan habang nag-aayos ng gamit para sa isang business trip, sinabi ni Miguel, "Aalis ako, love. 3 araw lang sa Cebu. Kaya mo bang i-handle dito?" Ngumiti si Clarice. "Ako na ang bahala sa lahat, lalo na kay Mommy. Huwag kang mag-alala." Nang makaalis na ang kotse ni Miguel, nawala ang ngiti sa mukha ni Clarice. Dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ng bodega. Sa kanyang mga mata, may isang madilim na plano. Ngayong wala na si Miguel, wala nang makakapigil sa kanya. Oras na para tuluyan ng itapon ng basura. Ang 3 araw na business trip ni Miguel sa Cebu ay hindi naging produktibo. Hindi maalis sa isip niya ang imahe ng kanyang ina na nakaupo sa madilim na bodega. Kahit na sinabi ng doktor na may sakit ito, may isang bahagi sa kanyang puso ang hindi mapalagay. Isang maliit na boses na bumubulong na may mali sa lahat ng ito. Sa ikalawang araw, habang nasa gitna ng isang mahalagang meeting, bigla siyang nakaramdam ng matinding pag-aalala. Para siyang tinatawag pa uwi. Hindi niya maipaliwanag. "Excuse me," sabi niya sa mga ka-meeting. "I need to take this call." Lumabas siya ng conference room at tinawagan si Clarice. "Hello, love. Kumusta na dyan? Kumusta si nanay?" "Okay lang ang lahat dito, love," masiglang sagot ni Clarice. "Kakatapos lang kumain ni Mommy. Huwag mo na kaming isipin. Focus ka lang sa work mo." May kung anong hindi tama sa tono ni Clarice. Masyadong masaya. Masyadong kampante. "Okay. Sige, tumawag lang ako para kumustahin kayo. I love you." "I love you too," sagot ni Clarice bago ibaba ang tawag. Pero hindi gumaan ang loob ni Miguel. Sa halip, lalo pa siyang kinabahan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Binalikan niya ang mga nangyari. Ang pasa sa braso ng ina niya na nakita niya noon. Ang veil ng pain reliever. Ang takot sa mga mata nito. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong bata pa siya, minsan siyang inakusahan ng kapitbahay nila na nagnakaw ng mangga. Umiyak siya at sinabing hindi totoo. Ang nanay niya, si Teresa, ay walang pag-aalinlangang ipinagtanggol siya. "Hindi magnanakaw ang anak ko," sabi nito. "Kilala ko siya." Pero siya, ang anak na yon, kinilala ba niya ang sarili niyang ina? O hinusgahan niya ito agad-agad? Sa isang biglaang desisyon, binuksan ni Miguel ang kanyang laptop at nag-book ng pinakaunang flight pabalik ng Maynila kinaumagahan.
Hindi niya sinabi kay Clarice. Gusto niya itong sorpresahin. O baka naman, gusto niyang mahuli kung ano man ang dapat niyang mahuli. Kinabukasan, maaga siyang umalis ng hotel. Ang flight niya ay 6:00 ng umaga. Bago mag 8:00, nakalapag na siya sa Maynila. Mabilis siyang kumuha ng taxi pauwi. Habang papalapit sa kanilang bahay, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagdating sa gate, napansin niyang hindi ito nakalock. Dahan-dahan siyang pumasok sa garahe. Ang pinto ng bahay ay bahagya ring nakabukas. Kakaiba. Laging sinisigurado ni Clarice na nakalock ang lahat. Iniwan niya ang kanyang maleta sa labas at pumasok sa loob nang walang ingay. Katahimikan. Iyon ang una niyang napansin. Isang nakakabinging katahimikan. Pero habang naglalakad siya papasok, may narinig siya. Isang mahinang tunog na nanggagaling sa sala. Isang tawa. Ang tawa ni Clarice at isang mahinang pag-ungol. Ang ungol ng isang taong nasasaktan. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa gilid ng pader na naghihiwalay sa hallway at sa sala. Ang nakita niya ay isang imahe na habambuhay na susunog sa kanyang alaala. Si Clarice ay prenteng nakaupo sa mamahaling sofa. Ang mga paa ay nakapatong sa isang maliit na bangko. Nagbabasa ito ng isang fashion magazine at kumakain ng ubas isa-isa. Sa sahig, sa paanan niya, nakaluhod ang kanyang ina. Si Aling Teresa, nanginginig, namumutla. Ang buhok ay gulo-gulo. At sa likod nito ay may nakasabit na 2 malaking paper bag na puno ng dilata. Gamit ang isang lumang sinturon na ipinulupot sa balikat ng matanda na parang isang kabayo. Dahan-dahan lang sa pag-ikot, ha? Sabi ni Clarice, hindi man lang inaangat ang tingin mula sa magazine. Baka matapon niyang mga pinamili ko. Ang kanyang ina ay dahan-dahang gumagapang paikot sa center table. Hila-hila ang pabigat sa kanyang likuran. Bawat galaw ay isang paghihirap. Ano ba yan ang bagal-bagal? Sabi ni Clarice, sabay sipa ng mahina sa tagiliran ni Teresa. Bilisan mo, matandang kabayo. Hindi ka binabayaran para maging pagong. Isang hikbi ang kumawala kay Teresa. Pagod na ako, Clarice. Hindi ko na kaya. Anong hindi kaya? Tumawa si Clarice, isang tawang walang bahid ng awa. Iyan ang bagay sa'yo. Isang hayop na tagasunod. Masaya ka dapat at pinapakain pa kita. Nanigas si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang mga binti niya ay parang napako sa sahig. Hindi ito totoo. Isa itong masamang panaginip. Pero ang tunog ng pag-iyak ng kanyang ina ay napakatotoo. Ang tawa ng kanyang asawa ay masakit na katotohanan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang pumasok at patigilin ang kababalaghang ito. Pero hindi niya magawa. Parang isang manunood. Pinanood niya ang paghihirap ng sarili niyang ina sa kamay ng babaeng pinakasalan niya. Ang babaeng pinaniwalaan niya. Ang babaeng ipinagtanggol niya. Ang bawat tawa ni Clarice ay isang sampal sa kanyang pagkalalaki. Ang bawat hikbi ni Teresa ay isang punyal sa kanyang puso. Nabitawan niya ang cellphone na hawak niya. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig. Natigil si Clarice, napatingin si Teresa. At sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang humakbang si Miguel palabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang muka ay walang emosyon, pero ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming ngayon lang niya naramdaman. Isang purong, walang halo, at nakakapasong galit. Clarice! Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Parang isang kulog na nagbabadya ng isang napakalakas na bagyo. Napatayo si Clarice na parang nakakita ng multo. Ang magazine ay nahulog mula sa kanyang kamay. Ang ubas ay gumulong sa sahig. Ang kanyang mukha ay nabura ng lahat ng kulay. Ang buong sala ay nabalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Tanging ang nanginginig na paghinga ni Aling Teresa ang maririnig. Si Clarice ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara
ng pagkagulat at takot. Ang ganda na laging hinahangaan ni Miguel ay tila natunaw at ang nakikita niya na lang na ngayon ay isang halimaw. "Ma Miguel," nauutal na sabi ni Clarice. Ang utak ay mabilis na nag-iisip ng palusot. Love, hindi to. Hindi to tulad ng iniisip mo. Nag-e-exercise lang kami ni Mommy. Ito yung therapy na sinabi ng doktor para lumakas ang likod niya." Ang kasinungalingan ay lumabas sa bibig ni Clarice nang walang kahirap-hirap, pero sa pagkakataong ito, wala na itong talab. Ang mga salita niya ay parang hangin na lang na dumaan sa tainga ni Miguel. Dahan-dahang naglakad si Miguel palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang ina na nakaluhod pa rin sa sahig, nakayuko, at hindi makagalaw dahil sa kahihiyan at takot. Umupo si Miguel sa sahig, sa harap mismo ni Teresa. Dahan-dahan niyang inalis ang sinturon na nakapulupot sa balikat nito. Tinanggal niya ang mga pabigat. Pagkatapos, hinawakan niya ang mga kamay ng ina. Malamig, nanginginig, puno ng kalyo. "Nay," bulong ni Miguel, ang boses ay basag. "Patawarin niyo po ako." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Miguel. Tumama sa kamay ni Teresa. Doon lang tila natauhan ng matanda. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at ang mga mata nilang mag-ina ay nagtagpo. Sa isang saglit, lahat ng sakit, lahat ng pagtitiis, lahat ng pananabik ay lumabas sa mga mata ni Teresa. "Miguel, anak ko." Humihikbing sabi niya. "Tama na ang drama." Biglang sigaw ni Clarice na medyo nakabawi na sa pagkagulat. "Huwag kang maniwala dyan, Miguel. Nagsisinungaling siya. Pinipilit niya akong gawin yan. Ine-enjoy niya yan. May sakit siya, di ba? Yan ang sinabi ng doktor." Tumayo si Miguel. Sa unang pagkakataon, hinarap niya ang kanyang asawa. Ang pagmamahal na dati nasa kanyang mga mata ay napalitan ng pandidiri. "Manahimik ka," sabi niya. Ang boses ay kalmado, pero may panganib. "Pero love, ako ang paniwalaan mo. Asawa mo ako." Bago pa makasagot si Miguel, isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. "Huli ka na, Clarice." Mula sa nakabukas na pinto, pumasok si Tita Rosal, ang kanilang kapitbahay. At hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang 2 unipormadong pulis. Gulat na napatingin si Clarissa sa kanila. "Tita Rosal, anong ginagawa niyo dito? At bakit may mga pulis?" "Matagal na akong nagdududa sa iyo, Clarice," matapang na sabi ni Tita Rosal. "Simula nung nakita ko si Kumaring Teresa na umiyak sa kusina, hindi na ako mapalagay. Kaya naglagay ako ng maliit na kamera sa halamanan ko, nakatutok dito sa bintana ng sala niyo." Nanlaki ang mga mata ni Clarice. "At kanina," pagpapatuloy ni Tita Rosal habang iniaabot ang kanyang cellphone sa isang pulis. "Nang makita kong dumating si Miguel, pero hindi pumasok agad, kinutuban na ako. Kaya sinimulan kong mag-record." Ipinakita ng pulis ang video kay Miguel. Malinaw na malinaw. Ang pag-upo ni Clarissa sa sofa, ang pagpapahirap kay Teresa, ang pagsipa, ang bawat masasakit na salita. At higit sa lahat, ang tawang demonyo ni Clarice habang nagdurusa ang kanyang biyenan. Bawat segundo ng video ay parang suntok sa sikmura ni Miguel. Paulit-ulit. Pagkatapos ng video, ang pulis ay bumaling kay Clarice. "Clarice Ramos, inaaresto ka namin sa salang paglabag sa Anti-Elder Abuse Act at Physical Assault," sabi ng pulis habang nilalabas ang posas. "Hindi! Hindi niyo ako pwedeng hulihin!" Nagpupumiglas na sigaw ni Clarice. "Miguel, tulungan mo ako, asawa mo ako. Maniwala ka sa akin." Pero hindi na nakikinig si Miguel. Nakatingin lang siya kay Clarice na parang isang estranghero. Habang kinakabitan ng posas, bumaling si Clarice kay Teresa nang may sukdulang galit. "Kasalanan mo to, matandang hukluban.
Sana mamatay ka na lang. Doon na sumabog ang galit na pinipigilan ni Miguel. Huwag na huwag mong sasabihan ng ganyan ang nanay ko. Sigaw niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Kahit isang hibla ng buhok niya, mas may halaga pa kaysa sa buong pagkatao mo. Kunin niyo na siya. Walang nagawa si Clarice habang hinihila siya ng mga pulis palabas ng bahay. Ang kanyang mga sigaw at pagmumura ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan ng naglaho. Ang sala, na dati puno ng tensyon, ay biglang napuno ng katahimikan. Naiwan silang tatlo, si Miguel, si Tita Rosal, at si Aling Teresa na nakaupo pa rin sa sahig. Lumuhod si Miguel sa harap ng ina. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang mga binti nito at umiyak na parang isang batang nagsisisi. Nanay, patawarin niyo po ako. Ang tanga-tanga ko. Nay, ang bulag ko. Pinabayaan ko kayo. Patawad. Hinaplos ni Aling Teresa ang buhok ng kanyang anak. Pagkatapos ng napakatagal na panahon ng pagtitiis at pananahimik, sa wakas, nahanap na niya muli ang kanyang boses. At sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang salita lang ang paulit-ulit niyang binigkas. Anak, anak ko. Ang mga sumunod na araw ay malabo sa alaala ni Miguel. Para siyang naglalakad sa isang panaginip kung saan ang bawat sulok ng mansyon ay isang paalala ng kanyang katangahan. Ang magandang sofa kung saan umupo si Clarice habang pinapahirapan ng ina niya. Ang mamahaling carpet kung saan gumapang si Teresa. Ang hapagkainan kung saan pinaniwalaan niya ang lahat ng kasinungalingan. Ang bahay na ipinagmamalaki niya ay naging isang monumento ng kanyang pagkabulag. Hindi na niya kayang manatili pa roon. Kumuha siya ng abogado para asikasuhin ang kaso laban kay Clarice at ang annulment ng kanilang kasal. Pagkatapos, nagdesisyon siya. Ibenta ang bahay. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tanong ni Aling Teresa isang umaga habang tinutulungan niya itong mag-impake ng mga gamit. Nasa silid na ulit ni Teresa si Miguel. Ang bodega sa ilalim ng hagdan ay isinara na niya at nilagyan ng kadena na parang isang libingan na hindi na dapat pang buksan. Opo, Nay, sagot ni Miguel. Hindi tumitingin sa ina. Nahihiya pa rin siyang salubungin ang mga mata nito. Wala pong magandang alaala dito. Kailangan na nating magsimula ulit. Saan tayo pupunta? Huminga ng malalim si Miguel. Uuwi po tayo. Sa Batangas. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Teresa. Talaga, anak? Tumango si Miguel. Doon po. Simple lang ang buhay. Aalagaan ko po kayo. Babawi po ako sa lahat ng pagkukulang ko. Habang nag-aayos ng mga damit sa aparador ni Teresa, may nahulog na isang maliit at lumang notebook. Ang diary niya. Pinulot ito ni Miguel. Ano po ito, Nay? Wala yan, anak. Mga sulat-sulat ko lang para hindi ako mainip. Sabi ni Teresa, sinusubukang kunin ito. Pero binuksan ito ni Miguel. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ng kanyang ina. Ang bawat salita ay isang patak ng luha. Sinigawan na naman niya ako kanina. Sabi niya, pabigat daw ako. Masakit, pero tiniis ko na lang. Para sa'yo, anak. Gutom na ako. Tirang kanin lang ang binigay niya sa akin buong araw. Pero okay lang. Basta si Miguel ko, laging busog. Sinubukan kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero natakot ako. Paano kung masira ang pamilya mo dahil sa akin? Mas gugustuhin ko nang ako na lang ang masaktan. Binasa ni Miguel ang bawat pahina. Ang bawat pangungusap ay isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang pagtitiis, ang sakripisyo, ang pag-ibig na walang kapalit. Nang marating niya ang pinakahuling pahina, ang sulat ay nanginginig na. Ito siguro ang isinulat niya noong gabi bago siya ikulong sa bodega. Panginoon, kung ito na po ang huli kong gabi, isa lang po ang hiling ko.
Huwag niyo pong pababayaan ang anak ko, si Miguel. Bigyan niyo po siya ng mabuting buhay. Kahit ano pa pong mangyari sa akin, basta't alam kong masaya siya, masaya na rin po ako. Hindi na napigilan ni Miguel. Napahagulgol siya. Ang lalaking matagumpay na CEO, ang lalaking kinatatakutan sa boardroom, ngayon ay umiiyak na parang isang paslit sa harap ng kanyang ina. Niyakap niya ang diary. Patawad, Nay. Patawad. Niyakap siya pabalik ni Teresa. Hinaplos nito ang kanyang likod, tulad ng ginagawa nito noong bata pa siya at nadadapa. Shh! Tama na, anak. Sabi ni Teresa, ang sariling boses ay nanginginig din. Ang mahalaga, gising ka na. Ang mahalaga, nandito ka na. Sa yakap na yon, sa gitna ng mga lumang gamit at masasakit na alaala, nagsimula ang kanilang paghilom. Hindi na mahalaga ang malaking bahay. Hindi na mahalaga ang pera. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamahal ng isang ina na handang tiisin ang lahat at ang pagsisisi ng isang anak na sa wakas ay natutong pahalagahan ang tunay na kayamanan ng kanyang buhay. Ang hangin sa Batangas ay may dalang amoy ng lupa at sariwang dahon. Isang amoy na matagal nang kinalimutan ni Aling Teresa. Nakatayo siya sa kanilang maliit na balkonahe, tanaw ang lunti ang bukirin na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang dating mansyon sa Maynila ay isa na lang malayong bangungot. Dito, sa simpleng bahay na kinalakihan ni Miguel, dito niya natagpuan muli ang kapayapaan. Isang taon na ang lumipas. Si Clarice ay nahatulan at kasalukuyang nasa kulungan. Pinagdudusahan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang bahay sa Maynila ay naibenta na. Ginamit ni Miguel ang parte ng pera para ipaayos ang kanilang bahay sa probinsya at ang natitira ay ipinuhunan niya sa isang maliit na negosyo. Isang sakahan na malapit lang sa kanila. Hindi na siya ang dating CEO na laging abala at nakatutok sa cellphone. Ngayon, ang kanyang mga kamay ay may kalyo na rin, tulad ng sa kanyang ina. Pero ang kanyang mga mata ay may bagong kislap. Isang kislap ng kapanatagan. Lumabas si Miguel sa balkonahe. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Iniabot niya ang isa sa kanyang ina. Mukhang malalim na naman po ang inisip niyo, Nay. Sabi niya sabay upo, sa tumba-tumba sa tabi nito. Ngumiti si Teresa. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte na sa kabila ng lahat, nabigyan pa tayo ng pagkakataong magkasama ng ganito. Ako po ang maswerte, Nay. Sagot ni Miguel. Tinitingnan ang papalubog na araw. Tinuruan niyo po ako ng leksyon na hindi kayang ituro ng kahit anong business school. Ang leksyon ng tunay na pagmamahal at pagpapahalaga. Natahimik sila sandali, ninanamnam ang katahimikan at ang init ng kape. Naaalala ko pa noon, basag ni Teresa sa katahimikan. Kapag umiiyak ka dahil inaaway ka ng mga kalaro mo, lagi kong sinasabi, huwag kang mag-alala, anak. Nandito lang si nanay. Napangiti si Miguel. Naaalala ko po yon. At totoo nga, kahit noong mga panahong hindi ko kayo nakikita, nandyan pa rin po pala kayo. Pinoprotektahan ako sa paraang hindi ko naiintindihan. Dahil ang pagmamahal ng isang ina, hindi nakikita sa laki ng bahay o sa dami ng pera. Sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay medyo nangingilid na. Nakikita yan sa sakripisyo, sa pagtitiis, at sa pagpapatawad. Hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ina. Magaspang ito, pero para sa kanya, ito ang pinakamalambot at pinakamatibay na kamay sa buong mundo. Patawad po ulit, Nay, sa lahat-lahat. Ngumiti si Teresa at pinisil ang kamay ng anak. Matagal na kitang pinatawad, Miguel. Ang mahalaga, napatawad mo na rin ang sarili mo. Sa di kalayuan, narinig nila ang tawanan ng mga bata na naghahabulan sa bukid. Ang araw ay tuluyan ng lumubog, nag-iwan ng kulay kahel at lila na kalangitan.
Sumandal si Aling Teresa sa kanyang upuan, ipinikit ang kanyang mga mata, at huminga ng malalim. Ang simoy ng hangin ay malamig, pero ang puso niya ay puno ng init. Hindi na siya isang bilanggo, hindi na siya isang anino. Siya si Aling Teresa, isang ina, isang survivor, at sa wakas, malaya na siya. Sa tabi niya, tahimik na nakamasid si Miguel. Habang tinititigan niya ang payapang mukha ng ina, isang pangako ang binuo niya sa kanyang puso. Habang siya ay nabubuhay, hinding-hindi na muling papatak ang luha sa mga matang yon dahil sa sakit. Ang bawat luha na lang nadadaloy ay dapat dahil sa ligaya. Ang paglubog ng araw sa Batangas ay hindi isang katapusan. Para sa kanila, ito ay isang pangako ng isang bagong umaga.